Alright, yo, what's up guys? Kamusta? It's your boy Neil. Woo! Ayun, so bali ngayon, programming tayo, C language. Boom! So bali, simulan na natin to. So, unang-una, kailangan natin pragma warning. Yay! Anong ginagawa nitong pragma warning na to? Bakit kailangan natin yan? Kasi ang gamit ko ay Microsoft Visual Studio. Kasi, kasi, gamit yung Microsoft Visual Studio. Sa Microsoft Visual Studio kasi, for example, yung scanf natin, pag-aaralan ito mamaya, ituturo ko sa inyo lahat ng alam ko mamaya. So, yung scanf kasi natin, hindi daw siya safe. Yeah? Not safe daw siya, sabi. Kaya ginagawa nila dyan, nalagyan nila ng scanf_s. Pero kasi, sa iba kasing IDE, sa ibang applications kasi, hindi na kasi ginagamitan pa ng _s. Diba? Pag C language, alam natin na ang scanf ay scanf lang. Ito kasi, pinagsama nila yung sa C sa C++ na compiler sa bali. Ganun. This is actually C4996 warning error. Ganun. Something like that. Okay, so ang gagawa ng pragma warning, sinasaluhin nyo lahat. Pero kapag halimbawa yung project na pinagtatrabaho nyo ngayon ay may zero warning policy, hindi to advisable kasi mahuhuli kayo. Okay? So, yan. Let's start. So, basics. First off, lagi tayo mag-include. Kailangan natin mag-include ng standard input-output header. Ito muna yung pag-aaralan natin. Standard input-output, andyan halos lahat ng basics na gagamitin natin sa ngayon. Okay? Ang tawag dito sa mga to ay predefined, preprocessor directives. Tama ba? Hindi ako fan sa parts eh. Yan. So, ito ay preprocessor directives natin. Ang ginagawa nito ay dinedefine na natin yung mga gagamitin nating libraries or headers sa program natin. Okay? Next, of course, mag-int main tayo. Int, isa yung data type. Data type, sabihin yung main function natin may data type na int. Pwede rin naman alisin natin yung int. Pero for the sake of this tutorial, nakikita na int. Pakita ko sa inyo pwedeng walang int. Okay? Ngayon, ang first na itatackle natin ay si printf. Okay, so, ang ginawa ko dyan ay comment. Itong green na to, meron tayong two types of commenting. First is yung ito. Tawag dyan ay single line, para maagawa kayo ng mga single line comments. And yung ganito naman, ay mga multi-line comments. Okay, so, multi-line comment. Okay? Alright, so there's that. And, yan. So, bale, si printf natin, ang ginagawa niyan ay prints something on the console. Okay? Si scanf naman, ang ginagawa ng scanf, isa lang. Ayan, so, bale, printf, syntax nito ay kumbaga sa language, ang syntax ay yung grammar, okay? So, ang syntax niya is yung constant natin, yung gusto nating i-print out, okay? Yung gusto natin i-print out, sabihin natin na, buhay na ako. Mag-ingat ka. Ganyan, di ba? Kunyari, ganyan. Tapos, ang gagawin natin, i-getch natin, tapos, return 0, okay. Return 0, ibig sabihin yan, kasi, tatlo yan. Return 0, return 1 sa main function, return -1. Ibig sabihin ng -1, ibig sabihin ng dalawa, 1 sa -1, something's wrong. May mali. Okay, 1, run lang pero may mali. Return -1, ibig sabihin yan, may error. Kailangan mo saluhin yan. Kailangan mo i-print out kung ano yung error. Kung sakali magre-return -1 ka. Okay? Return 0 naman, ibig sabihin yan, tapos na yung program. Return 0 na, bale, false na yung program. False na siya, i-close mo na. Ibig sabihin ng getch, after niya i-print yung buhay na ako, mag-ingat-ingat ka, magpo-pause siya, hihintayin niyang mag-press ka ng isang character sa keyboard, isang key sa keyboard. Okay? Before siya mag-close. Alright? So, let's run this. Let's see what's going to happen. And, ayan. Ayan. Nag-print out siya ng buhay na ako. Mag-ingat-ingat ka. Boom! It's your first program, guys. See you in the next video. Joke lang. Ayan. So, bale,
Next na gagawin natin ay scanf. Ngayon, si scanf, pwede kasi nga ito eh. Sige. Turo ko na lang as we go on. So, scanf gets the input from a user. Okay? So, for example, mag-scanf tayo. Pero, before tayo mag-scanf, diba? May kumuha tayo ng input galing sa user. Pero, saan natin ilalagay yung input na yun? Diba? Yung input na yun, ilalagay natin siya sa mga tinatawag nating variables. Sa mathematics, ano ang variables? Okay, variables, ito yung mga space sa memory natin. Ito yung, kumbaga, di ba, kasi ang mga PC, utak yan. May utak sila. Sa utak na yun, meron silang memory. Di ba? So, ang variables, kumbaga, sa memory, yun yung space sa memory. So, pag kumuha siya ng input sa user, isi-save niya yun doon sa memory na yun. Isi-save niya yun doon sa variable na yun, in layman's term. Variables, ito yung mga mababago natin. Variables, mababago nating values. Okay? So, meron tayong iba-ibang data types. Meron tayong int I, meron tayong characters, C, meron tayong float, na yan, tayong float, meron tayong double, sa int, meron tayong long, meron tayong short, meron tayong short. Yan, so bale, ang grammar nito, ang syntax, ay data type. Pag nagde-declare tayo ng variables, data type, variable name, so bale, lagyan natin sa ating notes, variable. Okay, so bale, ang ginagawa natin dyan, bale, data type, then, var name, then equal to yung value niya. Okay? Kinlose pa daw eh, no? By the way, yung semicolon pala, kumbaga, pag nagsusulat kayo ng isang essay or nagsusulat kayo ng isang sentence, ang semicolon, yan yung period natin. Ibig sabihin yan, printf. Sige, tinawag as printf. Pare, printf. Print mo naman yung buhay na ako, mag-ingat ka. Yan, kapag wala to, ang gagawin ng compiler dyan, tuloy-tuloy na yung gagawin niya lahat. So, kaya tayo merong semicolon. Para ibig sabihin, no, yun na yung end of one command, end of a sentence, end of one command, end of one order, patapos ng isang utos. Okay, yun yung semicolon. So, ayan, data type, variable name, then value. Okay, so data type natin ay isa siyang integer. Name natin, I. Ang ibig sabihin niyan, si I daw, si variable I, ay isang integer. Anong value niya? Sabi natin 0. Okay? Sabi niya, 0, si I natin na integer. Ngayon, sa may basa niya nagtatanong, may character. Bakit walang sentence? Kasi, ang sentence, kung isipin natin, ang sentence ay group of characters lang din. Okay? It's an array of characters. Explain ko ano yung array. Mamaya-maya. So, bari long. Long ay kapag sobrang haba na ng integer mo, long na yung sasalong variable doon. Short, integer lang din yan. Float, for example, may decimal point na yung integer nyo. Hindi na pwede saluhin na integer nyo. Kasi ang integer, ayan sa math, whole numbers. Okay? So, walang decimal point. Float na yung sasalo kapag may decimal point. Ngayon, kapag sobrang liit na kapag sobrang liit ng fraction ng number, sobrang haba ng decimal places niya, sobrang laki ng decimal places niya, ng decimal places, double na yung sasalo doon. Okay? Float kapag mga, ganyan lang. Pero pag double kasi, ganyan na yan. Alright? So, ayun. Character C, ibig sabihin, mag-hold lang to ng isa lang. Isa lang siya. Tapos, ang sentence naman, mag-hold ng ganyan. Okay? So, look closely sa mga ginagawa ko. Kapag character, naka-single quote tayo. Let's zoom in para makita nyo. Naka-single quote tayo sa character. Okay? Pero pag sentence na, magdo-double quotes na tayo. Double quotations. Okay? Ngayon, ibig sabihin nitong 10 na to, si sentence C, since array na siya, si C natin, meron siyang 10 na laman. Meron siyang 10 letters. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasok pa naman sa 10 yan. Okay? Pag-aaral natin yung arrays, susunod. Huwag muna ngayon. Okay? Int muna tayo. Magpaasawa tayo sa int.
Okay, so meron x kasi variable yan, laging x yan. So, bale, ang gusto natin gawin, di ba, ipakita is yung scanf. So, bale, mag-scanf tayo dito. I-explain ko yung syntax maya-maya. %d x. Okay, yan. Ngayon, ano to? Anong sabihin yan? Kalasin natin yan. Kalasin natin siya. Okay. Yan. So, bale, ang ibig sabihin yan, ang ibig sabihin yan, di ba, si scanf, syempre, tinawag natin si function na scanf. Si scanf sa printf ay functions under standard input output header library. So, bale, scanf, tinawag natin siya, sinabihan natin siya na kumuha ng isang input galing sa user. Ngayon, si %d, ang ibig sabihin yan, meron siyang parang data type, parang ganon. Okay, ang ibig sabihin ng %d na yan, yung kinukuha nating value ay isang integer. Okay, sa integer, sa int, %d, sa float, %f, sa character, %c, sa strings, %s. Okay, so bale, ibig sabihin yan, float tuloy. Ibig sabihin yan, integer yung kinukuha nating value sa user. Okay, tapos saan niya isa-save yan? Ang %s, ibig sabihin yan, di ba, sinabi ko kanina, ang variables, memory yan. Isa siyang space sa memory ng ating PC. So, bale, ang ginagawa nitong %x na to, yung laman na makukuha natin galing sa user, isa-save niya sa memory, kaya siya naka-ampersand, sa memory ni x. Okay? Therefore, kapag sinave mo siya sa memory ni x, yung lugar kung saan yung memory na yon, which is si x, doon niya isa-save yung nakuha nating input galing sa user. So, ibig sabihin, yung input ng user, save yun lang din sa x in layman's term. Okay? So, ayan. So, ang gawin natin dito ay input number. Diba? Sabihin natin yung user na mag-input ng number. Tapos, turo ko na rin sa inyo kung paano mag-print ng isang variable. Print lang. Na Java, no? printf natin si x. Okay? Next line tayo. \n, sabihin yan, next line, create a next line. Tapos, x is equal to %d x. Okay, ang ibig sabihin yan, ipiprint niya to, magde-next line siya, ipiprint niya si x, space, is, space, equal, space, to, space. Hindi niya ipiprint si %d. Ang gagawin niya, ipiprint niya yung laman ni x, which is si %d. Isa-substitute si x, yung laman ni x kay %d. Ganun. Ibig sabihin nito, magpiprint siya ng isang integer. So, kung magpiprint siya ng isang integer, ang isipin ng compiler, anong integer pre? Asan niya ipiprint ko na integer? Diba? Naghahanap siya ng integer na ipiprint. So, kailangan natin sabihin na si x yung ipiprint niya. Diba? So, sasabihin natin sa printf, pre. Pakiprint naman yung sa next line, si x is equal to integer. Tapos yung integer mo, pre, x ha. Gawin mong ganun. So, bali si x, kung ano man yung input ng user, yun yung ipiprint natin dito. Okay? So, ba't ba ako na-zoom in? Ayan, so bali, let's save that. Let's run. Yan. Input number 35. Boom. X is equal to 35. Okay? That's your second program. See you in the next video. Joke lang. So, bale, ano ba ba? Scanf, printf, blah, 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 blah. Ano ba ba? Under ng basic ng introduction, let's see what we have here in my outliner. Addition and subtraction operations. Bale, kaya pa naman, no? 6 minutes. 6 minutes pa. Ayan. So, bale, yan. Halimbawa, yung input natin, gusto natin gawing dagdagan. Gawing dagdagan. No? So, bale, mag-declare pa tayo ng isa pa. Ibig sabihin yan, nag-declare tayo ng integer na si x saka si y, dineclare natin. Si x saka si y, dineclare natin silang integers. So, bale, ang gusto natin, maging value ni y is yung x plus 5. Ayan na. Okay. So, ibig sabihin yan, ang ginawa niya, si y daw, si integer y, magiging equal siya sa kung ano man yung value ni x plus 5. Okay, so kung ano man yung input ni x, lalagyan natin ng 5 plus 5.
So let's copy this. X is equal to ganyan. And y is equal to y. Alright. So let's run this. Uy, mayroon tayong error. Asan? Ayun, kasi small letter lang. Case sensitive, guys. Case sensitive. So let's run that. Boom. Insert number 15. Boom. X is equal to 15 and y is equal to 20. Alright. So, bale, meron pa yung isang way para gawin yan. For example, magtitipid tayo sa ating memory space. Ayaw natin na nag-save sa space. Ang gagawin natin dyan, alisin natin to. I-directa na natin na sa pag-print niya ng X, gusto ko, yung ipiprint niyang X, dagdagan niya na kagad ng 5. So, pwede natin lagay dito yan. Plus 5. Oops, hindi dyan. Napindot ko yung laptop. Plus 5. Yan, ganyan. So, ibig sabihin yan, ipiprint niya si X na may plus ng 5, na increment na ng 5, na dagdagan na ng 5. Okay, so let's run this. And input number 15, X is equal to 20. Alright, 15 yung input natin, kaso nag-plus 5 tayo, so X is equal to 20 na. Okay, ganun, pwede rin dyan ibang operations, ba? Minus 5. Pwede nyo rin gawin yung y is equal to X minus 5 dito. Okay, so let's run this. Let's see what's going to happen. Favorite number, guys, 31. X is equal to 26. Ba? 31 minus 5 is 26. Pwede rin dyan division. Ba? Divided by 5. Bale, input natin 15. 15 divided by 5 is 3. Voila! Pwede natin times. Ayan, diba? So, bale, 3. Boom! 3 times 5, 15. Okay? Meron pa ba isa? Meron pa tayong isa. Si modulo. Diba? So, sa iba, ang modulo ay mod. Pero sa atin, ito ay percent sign. Ibig sabihin ng modulo, kukunin niya yung remainder. For example, let's run this. Lagay natin 16, diba? 16 divided by 5, meron tayong remainder na 1. Boom! X is equal to 1. Alright? Sabihin nun, 16 modulo 5, 16 divided by 5, kunin natin yung remainder, X is equal to 1. Okay? Alright. In the next video, I will be tackling conditions. Conditions and ano ba? Conditions. Saan ako may isip na iba pa? Ayun, conditions, relations. Itataan natin sa next video, and posibleng itaal ko na rin yung arrays and loops. Loops. Saya nun, guys. Loops. Sasakit ulo nyo dun. Alright, so see you in the next video, and keep on programming, guys. Learn to code.